Pacers makakatulong na kay Curry at sa hinaharap ng Warriors. Anthony Simons rumors sa Golden State. Bradley Beal, lumabas ang laro ng maibench. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original shoes, new running shoes, mabibili lamang sa halagang 1,299 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Tinalo ng Phoenix Suns ang Philadelphia nitong Martes upang mapabuti ang kanilang record ngayong season. Hindi ito naging madali o maganda, lalo na sa first half. Ngunit nalampasan ng team ang Sixers sa second half upang makuha ang kanilang unang panalo ngayong taon. Maraming pinag-usapan tungkol sa bagong starting lineup ng Suns, kung saan ipinadala sina Jusuf Nurkic at Bradley Beal sa bench. Gayunpaman, nagpakitang gilas ang Phoenix sa isa sa kanilang pinakamagandang laro ng season, pinangunahan ni Beal. Siya ang naging susi sa tagumpay ng Suns, lalo na sa ikatlong quarter na tumulong sa kanila na makuha ang malaking lead. Maraming opinyon ang nabuo sa desisyon ng team, ngunit sa unang laro ng bagong rotasyon, nagbunga ito ng positibo. Posible bang ito ang simula ng magandang takbo ng Suns sa season? Huli nang umatras si Joel Embiid, kaya't si Gershon Yabusele ang nagsimula sa kanyang lugar. Nagbigay siya ng magandang enerhiya sa Philly at agad na nag-lead ang Sixers sa simula ng laro. Sa kalagitnaan ng first quarter, pumasok sina Beal at Nurkic sa laro. Ngunit nahirapan ang Phoenix na makahanap ng tamang ritmo na nagtapos ng mababa ang kanilang shooting percentage sa first quarter. Sa pagsisimula ng ikalawang quarter, patuloy na nahirapan ang team na makapuntos. Ngunit sa kabutihang palad para sa Suns, ganon din ang Sixers na parehong nagkaroon ng mababang score sa unang bahagi ng ikalawang quarter. Bagaman mabagal at hindi mahusay, nagawang bawasan ng Suns ang lead ng Philly. Kapansin-pansin ang mga malalakas na drive ni Ryan Dunn at Kevin Durant patungo sa rim na nagbigay ng presyon sa depensa ng Sixers, ngunit hindi pa rin epektibo ang opensa at patuloy na nahirapan si Devin Booker sa field. Nanalo ang Suns sa turnover, free throw at assist battles, ngunit sa halftime, nahuhuli pa rin sila. Isa itong mababang scoring na laro kung saan parehong team ay nahihirapang makapuntos ng tuloy-tuloy. Sa lahat ng mga hirap ng Suns, si Devin Booker ang pinaka-nahihirapan sa kanyang shooting performance. Sa parehong starting lineup para sa second half ng Valley, nagkaroon ng pagkakataon si Booker na itay ang laro ngunit nagbintis sa kanyang free throws na nagdulot ng kasiyahan sa mga fans dahil sa libreng Chick-fil-A chicken nuggets. Matagal bago muling pumasok sina Nurkic at Beal sa laro. Patuloy na nananatili ang Phoenix sa kanilang bagong lineup strategy. Nang pumasok sina Beal at Nurkic, nagsimula ng gumanda ang opensa ng Valley. Nagbigay si Beal ng sunod-sunod na puntos upang hindi lamang makuha ang lead, kundi maging 10 puntos na abante. At sa huli, nakuha ng Suns ang panalo. Mabilis na turnaround para sa Valley na maglalaro laban sa Hornets bukas. Sa kabila ng malakas na laro ni Beal, mukhang mananatili si Mike Budenholzer sa bagong starting lineup na ito sa hinaharap. Sa sumunod na balita, 18-18, ang Indiana Pacers ay nasa magandang momentum at may 7-3 na panalo sa kanilang huling 10 laro. Gayunpaman, sila ay nasa ika-8 pwesto sa Eastern Conference at hindi kayang makipagsabayan sa Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, New York Knicks o isang malusog na Orlando Magic sa postseason. Sa mga young stars tulad nina Tyrese Haliburton at Benedict Mathurin at matibay na veterano tulad nina Pascal Siakam at Obi Toppin, ang Pacers ay walang pagmamadali at maaring maglaan ng panahon upang magtayo ng matalino. Ang Golden State Warriors na humaharap sa nalalapit na pagliit ng laro nina Stephen Curry at Draymond Green ay walang ganoong kaluwagan. Naiugnay ang Warriors sa ilan sa mga mas mahuhusay na sentro sa trade market, sina Kelly Olynyk, Jakob Poeltl, Brook Lopez at Jonas Valanciunas ay nasa radar. Gayunpaman, si Miles Turner ay magiging free agent ngayong summer at maaaring hindi na magtagal sa Indiana. Iminungkahi ni Eddie Bitar ng Fadeaway World ang isang trade na magpapadala kay Brandon Podziemski, Jonathan Kuminga at isang 2027 first round pick sa Indiana kapalit ni Turner. Hindi legal ang kasunduan sa ilalim ng salary cap, ngunit kung isasama ng Dubs si Gary Payton, maaaring pumayag ang Pacers. Ang pagkawala ni Turner, ang kanilang nag-iisang starting quality center, ay sisira sa mga pagkakataon ng Indiana na manalo ng anumang makabuluhan ngayong season, ngunit si Kuminga ay magiging restricted free agent sa summer at si GP2 ay magiging unrestricted na magbubukas ng malaking flexibility para sa Indiana.
Bukod pa rito, makakakuha sila ng pick at si Podziemski sa deal na nagbibigay daan sa kanila na magtayo ng kanilang team. Sa summer, matapos ang isang nawala na season, maaaring mag-draft ang Indiana ng isang premier center gamit ang kanilang 2025 pick o maaaring mag-sign ng isang free agent. Sina Lopez, Turner, Clint Capela at Naz Reid kung siya ay mag-opt out ay magiging abot kaya. Hindi mananalo ng finals ang Indiana ngayong season. Ang bagay na iyon ay napagdesisyonan na, ngunit maaari nilang iposisyon ang kanilang sarili upang maging isa sa mga mas mahusay na team sa East sa mga darating na taon. Sa huling balita, ang Golden State Warriors ay kasalukuyang nasa gitna ng isa sa pinakakahiyahiyang mga sunod-sunod na pagkatalo sa NBA. Sinimulan nila ang season na may record na 12-3 at nangunguna sa Western Conference, ngunit mula noon ay bumaba sila sa standings at ngayon ay nasa ikasyam na pwesto, inaasahang makapasok sa NBA Play-in Tournament kung saan natapos ang kanilang season noong nakaraang taon. Hindi tulad ng iba pang mga team na nahihirapan kamakailan tulad ng Dallas Mavericks, New Orleans Pelicans at Miami Heat, ang Warriors ay walang mga internal na gulo o mga pinsalang nagbabago sa season na maaring gamitin bilang dahilan. Sa halip, kailangang harapin ng team na pinamumunuan ni Steve Kerr ang nakakatakot na katotohanan. Hindi na sapat sina Stephen Curry at Draymond Green upang makuha ang titulo at kailangang mabilis na pagbutihin ng Golden State ang kanilang roster sa paligid nila. Habang sinusubukan ng Dubs na itama ang kanilang landas, naiugnay sila sa ilang mga pangunahing target sa trade. Ang ilan ay makatotohanan tulad ni na Jimmy Butler at Brandon Ingram, habang ang iba tulad ni na LeBron James at Giannis Antetokounmpo ay hindi. Sa halip na subukang magdagdag ng isang All-NBA level na talento, maaring palakasin ng Warriors ang kanilang mga suporta. Habang sinusubukan ng Portland Trail Blazers na mag-tank, maaring i-offer ng Warriors sina Andrew Wiggins, Gary Payton, Lindy Waters at isang 2026 first-round pick para kina Anthony Simons at Robert Williams. Sa depensa, si Williams ay isang anchor sa ilalim na maaaring magbigay ng ginhawa kay Green at isang solidong rebounder sa kanyang laki kapag nabibigyan ng minuto. Sa opensa, nag-aambag si Simons ng 18 points per game at may shooting percentage na 33.9% mula sa labas ng arc. Nag-a-average din siya ng 5 assists at maaaring maglaro sa alinmang guard position kasama sina Curry, Dennis Schroeder at Brandon Podziemski. Ang mga shooting numbers ni Simons ngayong taon ay mas mababa sa kanyang career average na 38.1% from 3-point range. Pareho sina Simons at Williams na may kontrata hanggang sa susunod na season na nagbibigay sa Dubs ng 2 playoff chances bago nila kailangang buwagin ang lahat. Sa panahong iyon, maaaring tapos na sa paglalaro sina Green at Curry. Samantala, ang Blazers ay maaaring magbawas ng salary habang sina GP2 at Waters ay parehong may expiring contracts. Si Wiggins ay isang tradable na piraso na maaari nilang gamitin upang ipagpatuloy ang kanilang rebuild. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?